Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to the Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa bayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryo ng tinapay ang bilhin ay di sapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sipada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa kanyang karaming tao? Paupuin ninyo sila." Wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. At nang magkakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kabalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paparito sa salibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa ating pagninilay ngayon, ang Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa himala ng paparami ng tinapay at isda. Makita natin dito ang habag at malasakit ni Jesus sa mga tao na sumunod sa Kanya. Ipinakita ni Jesus na kahit gaano kalaki ang pangangailangan, kayang tugunan ng Diyos ang lahat. Una, ang pananampalataya at pagtitiwala. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kahit na mukhang imposible ang sitwasyon. Ipinapakita ni Jesus na ang kakarampot na tinapay
at isda ay kayang magpakain ng libu-libong tao. Bilang mga Romano Katoliko, tayo ay tinatawagan na magtiwala sa Diyos, lalo na sa mga panahon ng kagipitan at pangangailangan. Pangalawa, pagiging bukas palad. Ang batang nag-aalay ng kanyang baon ay nagpapakita ng kahandaan na magbahagi kahit kakaunti lamang ang mayroon siya. Ang simpleng pagkilos na ito ay naging instrumento ng isang dakilang himala. Tayo ay hinimok na maging bukas palad at matutong magbahagi sa ating kapwa. Sapagkat kahit maliit na bagay ay maaring gawing malaking biyaya ng Diyos. Pangatlo, pagpapahalaga sa biyaya. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na tipunin ang mga natirang pagkain upang hindi masayang ito. At paalala sa atin na palagahan ang mga biyayang natatanggap natin mula sa Diyos. Huwag natin aksayahin ang anumang biyaya at gamitin natin ito para sa ikabubuti ng iba. Pagkilala sa tunay na hari. Ang mga tao ay nais gawing hari si Jesus dahil sa mga himala niyang ginawa. Ngunit ipinakita ni Jesus na ang kanyang kaharian ay hindi tungkol sa makalupang kapangyarihan, kundi sa paglilingkod at pagmamahal bilang mga Katoliko. Tayo ay tinatawagan na kilalanin si Jesus bilang hari at sundin ang kanyang mga aral sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga kaugnayan dito sa una na pagbasa at sa pangalaw na pagbasa mula sa hari, makikita natin ang kahalintulad na kwento ng pagpaparami ng pagkain ni Eliseo. Ipinapakita nito na ang Diyos ay patuloy na naglalaan ng ating pangangailangan sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Sa pangalawang pagbasa sa Efeso, tinatawagan tayo na mamuhay ng karapat-dapat sa ating pagkatawag na may pagpakumbaba, kapaitan at pagmamahalan na pinapanatili ang pagkakaisa sa Espiritu. Ang pagkakaisa ng mga tao sa kwento ng pagpapakain ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pagkakaisa at pananampalataya sa Diyos. Bilang mga Romano Katoliko, ang mga pagbasa na ito ay nagpapalakas ng ating loob na magtiwala sa Diyos, magbahagi ng ating mga biyaya, at mamuhay ng may pagpapakumbaba at pagmamahal na pinapanatili ang pagkakaisa sa ating pamayanan. Sa muli, inihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang ating puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris